Chapter 30, beginning verse 1, babasahin po natin. Alternate po tayo. Mabinasa ko po ang verse 1, babasahin po yung verse 2, then alternate po tayo ng babasa. John 13, kita niyo na ba ang John chapter 13? Yan ay bahagi ng gospel, part ng New Testament po siya, pagkakapag aklat ng mga disipulo, nasulat po ni Apostle John. Basahin ko po yung subtitle sa itaas, alagay, Jesus washes his disciples' feet. Basahin ko po yung verse 1 at yung verse 2, then alternate tayo. It was Jesus before the Passover feast, and Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having done his own work in the world, he now showed them the full extent of his love. Ayan po, verse 2. Jesus knew that the Father had put all things under his power, that he had come from God and was turning to God. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Jesus replied, Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then, Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him. That was why he said, not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. They call you teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Verse 44. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also wash one another's feet. I have set for example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. In all this time, I have not sabay-sabay ng us. 1, 2, 3. Now that you know these things, you will be blessed. And ang ipong malapang Panginoon, magalay po yung Diyos, ang po tayo lahat sa posesyon po. Humility is the answer. Manifesting servanthood is God. Isa nga po sa ginamit dyan na text po, na whole yung ating pong binasa. Ang senaryo po, ang ating Panginoon po ay tumako doon sa lugar na nakahanda, yung hapunan. Sabi nga ng verse 13, it was just before the Passover feast, bago po magkaroon ng selebrasyon ng pista ng Pasko, ang Panginoon po ay alam niya na ho, sabi rito, no? Jesus knew that the time had come for him to leave this world. Alam po ng Panginoon Jesus na any moment from now, from that time, siya ay mag-aalin ng kanyang buhay. Alam po ng Panginoon bilang Diyos na hindi mga panahon at oras na peligro. Sabi niyo, peligro. Peligro. Bakit po? Ang ating pong Panginoon Kristo bilang Diyos, alam niya na yun yung mga oras at panahon na iaalin niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi mo ng Bible, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Although siya ay mag-aalay mo ng buhay para sa kasalanan na sa katauhan, siya naman ay babalik sa ating amang sumasalangit. Having done his own work in the world, he now showed them the full extent of his love. Sabi mo ng Bible. Sabi mo ng verse 2, the 18 meal was being served
naihanda na po ang hapunan. Ako, pinakamasarap na kamagi ng gabi ay yung evening meal po yun. Siya ay treasurer. Siya ang taga-hawak ng kanilang income. Kung may mga nagbibigay, kung may nagdadagdig, o may mga tumutulong sa mga disciple. Si Judas po yung pinagkatiwalaan dito. Pero sabi dito, siya ay isang disciple ng Panginoon. At nakita nila ang mga himala na ginawa ng Diyos, naranasan nila matulog, kumain for 3.5 years kasama ang ating pong Panginoon Jesus. Amen po ba? At sabi mo rito, Jesus knew that the Father had put all things under His power. Ibinigay po sa Kanya ang kapangyarihan that had come from God. Siya ay mula sa Diyos and was returning to God. So, fast forward po tayo. Nung after na may handa ang meal, ang ginawa ng Panginoon, siya na may naghanda. Sabi rito, He got up from the meal. Hindi mo na sila kumain. He got up from the meal, took his outer clothing and wrapped a towel around his waist. Ang Panginoon po ay nagbihis ng kanyang kasuotan, naglagay ng towel, ng tuwalya, at the same time ay sabi nito, sinimulan niya hugasan yung paa ng mga disciple. Sabi yung he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Sabi ni Pedro, Panginoon, hugasan mo rin pa ang paa ko. Ano sabi ng Lord dito? Unless I wash you, you have no part with me. It talks about, yung relasyon, relationship. Sabi ng Lord, sabi ni Pedro, Panginoon, pati ba naman ako? Hugasan mo ang paa ko. Pero sabi ng Lord dito, maliban hugasan ko ang paa mo, wala kang relasyon sa akin. So ang washing of feet po ay it talks about our relationship with the Lord. Amen? Kaya siguro isang Sunday po, gagawin po natin ito, yung pagbubukas mo ng paa. Ano yung layo ng mga paa po ninyo? Yung iba, bagong pedicure. Okay lang, bagong pedicure. Yung iba, talagang alaga, pinapaput massage. May nakita ako, galing-galing yung mag-massage doon sa paa. Talagang nilalagyan ng is, lotion, everything is scrub pa no? Tapos ngayon, yung mga naman ang susunod na iba massage. Tapos sa paa, yung mga naman ang massage. Talagang napakasarap ang pakiramdam, di ba? Sabi na natin na yung paa, bago yung paa. Ang sabi rin ng verse 13, 14, yung bahagi po ng pag-washing of feet, sabi ng Lord, you call me teacher and Lord, and rightly so, that what is I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also wash one another's feet. I have set an example that you should do, I have done for you. Sabi ng Panginoon, yung ginawa ko, gagawin nyo rin yun. Ako ba? Praise God. Sabi ng Lord, now that I, your Lord and teacher, ako bilang inyong Panginoon at Guro, ay hinugasan ko ang paa ninyo bilang mga alagad ko. Ano sabi ng Lord? You should also wash one another's feet. Huhugasan nyo rin ang paa ng isa't isa. Ate po ba tayo? Maliwanag po ang instruction ng Lord. Kung yung ginawa kong gesture bilang part ng humility ng Lord, sabi yung ginawa ko, gagawin nyo rin ito. I have set an example that you should do as I have done for you. Verse 14 and 15 po yan. Maganda ho, sulatan niyo po yung verse, yung John 13, 14 hanggang 15. Sabi ng Lord, I have set an example that you should do as I have done for you. Gagawin niyo rin yan. Sabi po, live for yourself, do what you want, put yourself first. Ito po yung mga wisdom na galing sa mundo. Ang sabi ng mundo, gawin mo kung anong gusto mo. Ang sabi ng mundo, unahin mo muna yung sarili mo bago sila. Ang sabi ng mundo, put yourself first, live for yourself. Sabi ng mundo, mas pahalagahan mo yung sarili mo. Ang mga talata niyan ay wisdom of the world. Similar yan doon sa mindset ng mga Roman people during Jesus' time, where power and self-advancement were goal. Pero ang pinili ng Panginoon ay different path po. Kung noong panahon yun, ang mga Roman people ay mga makasarili, sarili ko muna, ang unahin ko, yung para sa kapakanan ko, para sa itigaganda ng future ko. Yun yung mindset ng mga Roman people that time. Even ng mga karamihan ng mga Hudyo. Pero ang ating Panginoon, He chose a different path. Upon knowing the Father had put all things under His power, ano ginawa ng Panginoon? He didn't assert His authority. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Instead, sabi nito, He got up from the meal, tumayo po siya. Kung tutuusin po si Lord,
bilang Panginoon at nag-aantay na kumain, sobrang bumaghapong nag-minister, nagutong, kung pwede nang, halika na, kain na tayo, di ba? Pero, pinilit ng Lord na tiisin ang gutom. Bakit po? Meron siya ipapakita example na dapat tulad ng mga disciple noong time na yun. He got up from meal, took up his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Ang sabi mo ng verse 4, to wash their feet. In His humility, Jesus showed us their greatness in being the least of all. Tama ba? Sabi ito, in His humility, Jesus showed us their greatness in being the least of all. Pero kung kadakilaan sa kapakita ng pinaka-mababang kalagayan. Pero mo, ito yung Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi maliw yung term na Diyos na mga Diyos eh. Kasi pag sinabing Diyos ng mga Diyos, ibig sabihin maraming Diyos ako. Kaya ang correction dyan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan po nag-pray, ikaw ang hari ng mga hari at Diyos na mga Diyos. Sa Athens po, marami silang mga goddess. God of moon, God of harvest, mga Athens po yun eh. Sa Greece, ganun din po, no? Pero tayo po, He is our great God, our only God, our awesome God. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumagawa ng himala. Di po ba? Kasi pag-pray tayo ng Diyos ng mga Diyos, maraming Diyos. At dapat supreme ang Lord. Pero ang ating pong prayer, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pagkawal ng Panginoon, sabi ko ito, ang kawakan, sabi ko ito, ang pinaka-least of all, meron pong greatness na katakilaan. Sabi ko ito, humility, next slide po pa, third slide. Humility is tied up with servanthood. Sabi niyo po, servanthood. Servanthood. Praise God. Mga papakumbaba po ay, ito po ay magkasama ng pagiging lingkod. Hindi ka po pwedeng maghugas ng paa kung hindi ka magiging humble. Maghugas ng paa niyan. Ano ito kailan yan? Kailangan hugas ng paa. No. Di ba? Ang dumi-dumi ng paa na hugasan po. Pero sabi nito, Jesus showed us that serving others in humility go hand in hand. Paglilingkod, pagpapakumbaba. Serving others in humility go hand in hand. Hindi ka po pwedeng maging lingkod kung hindi ka humble. Tama ba? Kaya ang tawag sa mga government officials, sila ay ano? Lingkod. Lingkod, bayan. Diba? Sabi ng mga politiko, kayo ang nagpapasweldo sa amin. Kasi yung binigay yung mga tax, di ba yung mga project, yung mga kulay, yung mga farm-to-market road, sabi doon, this is where your taxes go. Amen? By the way po, operate nyo bukas sa pag-opening po ng 20th Congress. Nandito ng privilege sa ating kinamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva na magkaroon ng privilege speech and to have an opening prayer for the 20th Congress of the world. Wala na sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Privilege po yun. Bakit po? 200 plus congressman and congresswoman. Napakaraming senators. 24 ata ang senators, no? Pero puri ng Panginoon, ating minamahal ng school director, ang nabigyan ng pagkakataong mag-privilege speech tomorrow bago sa pasimula ng 20th Congress. Amen ba? At believe, siyempre, ang purpose noon ay to share the word of God sa mga kongresista, mga senador, at sa mga politiko na roon. Amen? Kaya mahirap gawin yun. Pero bahagi ng calling ng Lord kay Brother Eddie sa Jack Church Worldwide, ito yung ating tungkulin. Amen? Mamahalin mo ang Diyos at ang bayan. Nagdiwala sa kanya. Mamahalin natin ang Diyos at ang bayan. At itong alam ng Panginoon. Praise God. When our conscience is simple, the core message is about adopting a servant's heart. Yung kung puso ng isang lingkod. Kaya ako yung paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa Diyos. Yung servant's heart and attitude in all aspect of life. Pero hindi po ito, no? Without humility, sabi ko ito, no one can serve God. Sabi niyo po, without humility, no one can serve God. No one can serve God. Kaya kung pagkahugas po ng paa, this is beyond foot washing. Ang background po nito ay sa Israel po, ano po, karamihan doon ng naglalakad ay mga nakasandals. Di uus doon ang sapatos. No? Hindi uus doon ang mga bota. Karamihan po doon ay mga nakasandals.
Ang sandals po ay open, no? May tali lang siya, pero open yung mga sapatos. Hindi gaya ng ating mga suot ngayon na closed shoes. Ang sandals ay open siya at may mga strap lang hanggang tuhod. Depende sa itsura ng sandals. Walking in sandals on the road of Israel in the first century made it imperative. Mahalaga po ito, crucial, importance. The feet be washed before the communion meal. Bago sila kumain ng hapunan, at meron kasi itong gesture na po, people eat reclining at the low table. Sa Israel po, ang lamesa po nila doon, pag kumakain, hindi na gaya ng upuan ng lamesa namin sa likod. Di ba? Yung ating tinignan po yung verse doon, yung ating mali, ang ganda naman yung verse doon, no? Yung lamesa natin, pag upo mo, usually po, naka-level sa ating pong dibdib, di ba? No? So, sa Israel po, hindi. Ang lamesa doon, usually, anong tawag doon? Sa mga hapon, mga kuyano, no? Nakaupo ka sa sahig. Mataas lang po roon ang lamesa. Kung kumain sa mga Japanese restaurant, Korean restaurant, gano'n, magbubal ka ng chinelas, doon pala sa may entrance, nakakain kami sa EDSA eh. Pag inibal kami, ayoko kasi hindi ko gusto yung mga pagkain. Kasi Japanese, at so, mali yung kanila lamesa, talagang, yung upo ka. Tapos, siyempre, pag umupo ka, kita yung iyong paa. At kung yung paa mo ay hindi tata, no? Sa sobrang dumi. At maaligabot yan. At kung ay pakain, at kung may kita na medyo masilan, siguro pag kumain yan, pag nakita yung paa mo, baka hindi na ang ganahan. Makakita mo yung paa na medyo daming kanyon, no? Hindi na ang bukas ang paa. O dumi pa, galing puntay, maraming at medyo may amoy pa, makakaroon na ang paa niyan, makakapak na hindi maganda. Tapos hindi yung gasa, diretso na ganoon sa pagkainan, hindi maganda. Amen. Kaya bahagi ng kanilang anong tawag doon? SOP. Standard Operation Procedure Protocol. Kaya tradition. Bahagi ng tradition ay magkaroon ng washing of feet before the communion meal. And people are reclining at the low tables and feet were very much evident. Kita-kita po yung when Jesus rose from the Last Supper and began to wash the feet of the disciples, He was doing the work of the lowliest servant. Yung ginawa ng Panginoon pagbukas po ng paa ay pinakamababang trabaho ng isang alipin. Naman po yung ginawa ng Lord, being a master, King of Kings, Lord of Lords, pero ginawa niya yung pinaka-lowest position. Ano po yun? Pamugasan po ng paa. Kasi gumagawa lang po noon mga alipin. Tama ba? Si Joseph, kung panahon na kay Potiphar, ginagawa niya rin mo yun. Pero depende sa kanilang kultura o tradisyon. So kung hugasan yung paalang yung katabi ngayon, kung matutuwa siya o magagalit siya. Siyempre, hindi basta-basta, di ba? Una, ano ba ang event? Ano ba ang ceremony? At pinapaalam, siyempre. Hindi basta. Dahil sa kanila, bahagi yung kanila pong kultura. And Jesus was his disciple feet usually performed by the lowest servant. Bilisan ko lang po. Sabi ko ng 1 Peter chapter 2 verse 18, you are a free people. Tayo po pinalayan ng Panginoon. But you are servant of God. Bagamat tayo pinalayan ng Diyos, ang naman pong sumpa ng kasalanan, gawa ng kaaway, pero tayo ay mga, ano po? Sabi niyo sa kanila, lingkod na tayo ng Diyos. Lingkod na tayo ng Diyos. Because I am free, I can do anything that I want to do. So, tayo ay lingkodan po ng Panginoon. Sabi ng number 1, Jesus' entire ministry is represented by His humility and servanthood. Sabi niyo po, humility and servanthood. Humility and servanthood. Ang kabuuan ng pag-ministeryo ng Panginoon sa Israel for a couple of 3.5 years. Kasi, they began his ministry at the age of 30 years old. Kasi mula pong mag-minister ang Panginoon, after siya mabaptize sa Jordan River in the Baptist at the age of 13 years old. Sino po rito yung 30 pataas ang edad? Taas po ang kamay. 30 pataas. So, bata po na iba, no? 30 pataas po. 30, 31, 32. Yung mga senior po, yung mga senior. 60 pataas, mga senior. Congratulations, mga senior. Enjoy your 20% discount.
Yung ministry ng Panginoon ay nakatali, nakakailog po sa humility and servanthood. Sabi mo ng verse 14, I am your Lord and teacher, but I wash your feet. Ako ang inyong Panginoon at guro, pero hugasan ko ang inyong mga paa. So you also should wash each other's feet. So sinasabi ng Panginoon dito na, hindi ito dahil ako ay Diyos, ay Panginoon, gagawin ko. Hindi. Ito ay example na dapat tularan po ng mga disciple. Amen. Dapat po tularan din po namin. Amen po ba? At hindi lang siya basta magbukas ng paa. Ito ay gesture. Sabi niyo po, gesture. Gesture. Ito ay symbol. Ang washing of feet ay symbol po ng humility and servanthood. Amen po ba? And Jesus never placed himself in a position above others. He led by serving, and he loved by serving. He washed feet. He fed thousands. Pinakain niya po yung 5,000 lalaki. Hindi pa kasama ang bilang ng babae at mga bata. He walked to heal the sick. He spent time with those no one else cared to spend time with. At lahat ng ito, bahagi ng kanyang ministeryo ay ginawa niya sapagkat siya ipakita po ng humility and servanthood. Di ba si Zacchaeus po ay isang tax collector, pinuntahan sa bahay po ng Panginoon. Sa Luke 19, verse 10, sabi ng Lord, the Son of Man came to seek and to save what was lost. Wala po sa ating pong power po ito. Sino pa ho? Si Mary Magdalene. Sino po si Mary Magdalene? Alala ko yung isang barangay na napuntahan namin. Ang kanilang patron ay si Maria Magdalena. Kasi dami pesta. Sabi, nakalagay doon si Mary Magdalene daw ay part of our salvation. Sa kawin po nakalagay. Sabi sa kapatiran, paano na naging part si Mary Magdalene sa salvation ng isang katawan? Alam mo ba, paano naging part? Paano po, naging part si Mary Magdalene? Ako po, wala akong matandaan na naging so siguro yung buhay niya, nakilala niya si Lord, sabi ng Panginoon, siya ay isang prostitute woman, babae kubento ng babae ang aliw. Sa kalipatan, ang no? Pero siya ginagawa ng Panginoon at naging disciple ng Lord. Tama ba? So si Jesus, siya ay nagbabago ng buhay. Tingnan niyo yung nagtatabi ko sa oras na ito. Mukha bang binago ng Lord? Mukha bang bago-bago na? O mukhang bagong bisin? Enjoy ko ba ang buhay natin? Kasama ng Panginoon? So ang babae nito ay ginagawa ng Lord si Mary Magdalene, pero hindi siya naging bahagi ng kaligtasan. Only Jesus died on the cross for our salvation. Atin pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Sabi po, after washing his disciples' feet, an act of love and humility and service, yung paghugas po ng paa. Hindi yung paghugasan ng paa ng mga disipulo kung hindi mo sila mahal. Amen? Because pinapakita mo yung example mo, dapat gagawin mo sa kanila because you love them. I care for them, I died for them, sabi ng Lord, yung mga disciple, willing siyang ibigay kanyang buhay para sa kanyang kaligtasan. So he does. At ang sabi mo rito, bahagi ng kanyang pagmamahal, yung kanyang humility and service. And he encouraged us to follow his lead and example and serve one another. Kamusta po tayo sa ating pong pamilya? Tayo ba ay napaglilingkod sa ating pong asawa? Yung simple pagtimpla ng kape, misis, sa mga mister, ang laking bagay na po nun. Pero kung kasama minsan, nag-aaway. Si pastor siya Hindi mo na ako magtimpla ng kape. Ang liit na bagay, no? Pag pinag-aaway, pero sa labas, napaka-sweet. Pag nasa Starbucks, sweet na sweet. Pag nasa Coffee Bean, sweet na sweet. Sabi ko, pag hindi na ito kasama ko. Kapi na pinag-aawayan pa. Ito sa mga kapatid. Hindi naman pinakasawa niya. Kasi pareho silang office girl and office boy. Hindi may pagtignan ng kape ng kanyang misis. Yung babae naman ang tanong pipilitin niya lang yun. Sugutin pa ng kape na. Yung mga ganun kasi mga kaisla. May kilala po ako Maganda yung babae. Pinakasala niya kasi maganda. Mayaman. Kaya problema, hindi marunong magluto. So, hindi rin kami yung lalaki, hindi marunong magluto. Sabi namin, pinakasalan ko na yun. Wala kang gagawa dyan. Meron naman pong Google, di ba? May YouTube. Pwede rin pang mag-aral kung ano gusto. Amen?
Kailangan ng pandemic, di ba? Dumami ang mga, ano tawag kung sa mga ialaga ng mga naman? Dumami ang mga plantita, at dumami ang mga online business, di ba sa pandemic? Yes. Di ba? Natuto dahil sa YouTube, at dumami ang mga vloggers. Vloggers. Ano yung vloggers? Magandang umaga po sa lahat, pati mga online selling, grabe, no? Pili na, number 5, number 7, same line, same line. Ginawa ko yun, pero ano lang, tapos para sa ibiro ko, marami akong mga hangin sa bahay, kaya tsaka nakikita ko, nagdanin yung mga bata. Naka-video ako Sabi ko, same line, tawang-tawas pastora hindi ko inaalis yung video niyo. Meron na po tayong, please share. Pero hindi ko, ano lang, video kay pastora, nag-video ako. Sabi ko, bagay. Dumami yung pandemic, lahat ang pwedeng gawin, dumami. Amen? Kamusta po tayo? Paano mo pinaglilingkuran ang iyong anak, ang iyong mga magulang? Sa katrabaho natin, paano pinaglilingkuran yung katrabaho mo? Simple na pabor. Pinagbibigyan mo ba natin? Sa church, kamusta po yung ating kamanggagawa? Siyempre, sa kasali at ikip, nagdulungan ko yan, servant food spirit. Pero kasi sa kanila, tayo, paano naglilingkod sa iyong kamanggagawa? Minsan po, may kasama ko mga mayayapang mga pastor sa ano ba? May napasama naman ako, hindi na ako mayaman. Sinabi lang ako isang mayayapang pastor din. Nung ako itong pastor. Mga English spoken sila noon. Sabi ng isang pastor, mula sa malaking church sa Alabang, sabi niya, how can I serve you, pastor? How can I serve you? Tumabi naman yung isang pastor doon sa hey pastor, what do you want? Mga English speaking, nabigla ako kasi mga English speaking mga pastor dito. No sleep tayo dito, siyempre, English speaking, hindi mo na mapakala na hindi ka marunong English, di ba? Pero bilang yan tapos English tayo. It's up to them. Alam ka natin ang Panginoon. Praise God. Ang pagkakas ng ating kalagos ng tangan. Amen? So, yung paglilingkod. Hindi ko pwede sabihin na mahal mo ang kapwa kung nag-aaral mo, kung kahit pa isang baso ng tubig, hindi mo may bigay sa kanya. Yung isang kanin mo, alam mo nang nakatatlong rice ka na. Pwede mo siya sa kanya yung rice mo. Diba? Ang lilingkod, servant food. Amen. Alam mo na nahirapan magwalis? Pag-ibig tulungan. Amen? Hello? Hindi naman trabaho yan. Trabaho na yan, maglinis siya. Mga kapatid, ayaw ko lahat dito ay po, volunteer. Volunteer. Wala ko ditong sumusweldo ng 15 and 30. Meron po allowance, pero allowance lang po yun, kulang pa nga po. Kabalado ko talaga si Brother Peter at si Pastor, di ba? Volunteer po tayo because we just want to serve God. Nagdilingkod po tayo because we love God. Amen? Kaya kasi mahal mo ang Diyos, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa ating kaligtasan. Kulang pa yun para sabihin, Lord, I just want to serve you. I just want to follow you. Yung ating paglilingkod. Kaya ginagawa mo yung pagiging usher ministry because first and foremost, you love God. Amen? Hindi ka magpinilit ni Brother Eddie na ikaw, usherin ka. Ikaw, ano ka, treasurer ka. Pinilit mo tayo ni Brother Eddie. Amen? Kung tayo ay maglilingkod sa ministry, pinilit mo tayo ni Pastor Virgin o ni Pastor Joey. Wala ako, no? Kung tayo ay tumulong sa Panginoon, at natatanong mo na ikaw ay tinawag ng Lord. Nag-engineer po kami. Privilege sa ako si Brother Eddie, ng type na yung batch ko namin. Sa Crown Plaza. Saan ko naman sa Crown Plaza? Crown Plaza po. Mga full-time pastor po ng tayo yun. Si Brother Eddie po ang nag-PG para Pastor ng time na yun, Pastor Carlos Bulcata. Mga nag-aral kasi sila kay Exel Boso, yung ating chief world na pastor. So sila yung batch ko na, kasama sa Brother Eddie, talagang grabe yung ginawa ko sa EGR na yun at nagkaroon ko ng impact. Doon nag-decide si Pastor Jose na iwalan ka ng trabaho
Sumusweldo ng almost 100,000 a month, no? Pero may calling sa Lord, ng pastor, at the times, para si Pastor Jose, hindi alam kung gagawin niya, kasi niya, sa Crown Plaza, sabi niya, hindi na yun. Mag-full time siya para mga anak niya, ang babata pa ng anak niya. Pag siya full time, paano mabubuhay ito? Wala na siyang trabaho. Sabi mo ni Pastor Jose. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi mo ang trabaho niya, ang malaki na sweldo, nag-full time, nag-pastor, nag-lingkod sa Panginoon. Pero ngayon po, meron siyang anak na dentista. Para natin ng Panginoon. At, bilang CPA, para naman natin Panginoon. Blessing serving our God. Amen. Kaya pag pinagkatiwalaan ka ng ministry, mahalin po. Serving God, serving one another. Bilisang ko lang po. Pangalawa, Jesus set an example for us to follow. Sabi po ng verse 15, I have given you an example. You should do the same for others as I have done for you. Binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat gawin ninyo. Kung paano ginawa ko ito sa mga disciple, gagawin nyo rin sa isa't isa. Amen po ba? I have done, ang sabi ng Lord, you should do the same to others as I have done for you. Sabi po, we cannot set any parameters in issuing service to God. Hindi mo pwedeng limitahan, hindi pwedeng sukatan, yung paglilingkod. Hindi mo pwedeng, pag marami ka ng blessing, excited ka mag-serve sa Lord. Pero pag sa panahon po na may mga pagsubok, parang medyo hindi maganda ang sitwasyon, saka na lang maglilingkod sa Lord. Hindi ho. Pag may karamdaman ka ba, ikaw ay mapapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon? Hindi ho ganun madali ako. Nung namatay po yung kapatid ko, magkasunod po yun yung spiritual father ko, yung kuya ko, sumunod 2023, tapos 2024, namatay po yung kapatid ko, 5 tungkol ang tumawag sa kanya. Pero namatay pa rin po, Kuya Peter. At ang nakalungkot, ang laki ng iniwang bill. So namatay na yung pasyente, ang iniwang bill. At sa biyaya ng Lord, nabayaran po natin yun sa biyaya ng Panginoon. Tumulong po si Sir Joel, tumulong po si Papa Chris, at biyaya at nakapatira na ako natin. Kung namatay yung kapatid ko, September po yun, nagkaroon po ako ng sakit. Nagkaroon po ako ng sakit. Hindi spiritual, no? Nagkaroon ako ng maraming taso sa katawan. Unti-unti, tumubo. Simula September, October, November, December. Ang hirap mo noon. Hindi mo pinapagamot. Sabi ko, mawawala rin yan. Sabi ni Pastor Tess, papacheck up mo na yan. May part ka naman, gamitin mo yung part mo. Hindi mo mawawala na yan, pahit-pahit na, gano'n. Meron kami kapatirang dermatologist at day by day po siya. Ito sa kanya, pinala po siya sa Cavite. Cavite State Clinic, kailangan po namin yun. Ayaw mong po check up, marami kami ginagawa, napakabisi namin, yan yung dumating yung point, dumadami na po siya eh. Dumadami na, pero puro braso na, puro braso. Kamay braso. Dumating yung point na may mga pain na rin, may mga pain. January po, check up po tayo. So, simula January, February, March, April, mag-take ako ng medicine 3 times a day. Hindi nila po alam. Hindi na malata, no? May mga times, sabi ko ang story Laura, may mga times sa Yabe, talagang gusto ko na matulog. May mga times, pagod ako sa medicine to tinitate for almost 6 months. Sabi ko, ganun pala katindihan, ano? Skin allergy lang. Nalamas din pala ni Joy, sabi yung story Laura. Nalamas din Joy. 6 months, kaya may mga gabi ko na hindi ako matulog. Grabe, for 6 months. Pero hindi ko nararamdaman, hindi halata. No? Kung dalas ako naka-jacket at time, long sleeve, kahit ako ipakita yung rashes, yung mga braso ko, hindi na siya basta rashes, may mga bukod talaga, may mga muli na ng tubig. Sabi ko ka, Doktora, ayaw kong focus ang pulpit ko kasi nakikita yung braso ko. Sabi, ano ba mo yun? Ayaw na iya ako, ganun pa lang pili, no? At marami ko nakakausap, sabi nila, hirap ko may psoriasis. Sabi ko, in Jesus' name, hindi na psoriasis. Wala ang psoriasis ko, ulunod ng paa. So, mga ganun, tatakutin ka talaga. Ang dami mga ibig na encourage ka. Pero sabi ko, Lord, ano man ang nangyayari? Hindi ako titigil na paglilingkod sa iyo. Amen? Amen. Ay,
wala ka matulog ko ng 10 o'clock in the evening. Praise God. Ang sarap pa ng matulog ng 10 o'clock in the evening hanggang alas 6 ng umaga. 8 hours, siguro almost 1 month po ganun tulog ko. Kaya sa gabi, pag sa umaga, dami ko naman yung message ko, hindi ko mabasa. Pasensya na po kayo. Talagang naranasan ko yung sitwasyon. Pero wala akong naman sa nabihan ko dito. Hindi ko na kung anong ipupakot. Kaya makay kanila, pero yung naranasan ko, pinagdaanan ko, medyo hindi na madali yun. Sabi ko, hindi ako pwedeng ma-upset, pastor ako. Hindi ako pwedeng mawala sa gawain, pastor ako. Kahit ko yung nanandaman ko, isa yung gabi, pero kailangan ko isip ko. At sa biyaya ng Diyos, nung ako nagkakapunta. Parang din pala yun, parang sa likod. Hindi yung ganun madali, pero hinaya ko kasi sa tulong ng Panginoon. Saka, hindi dito tayo sa Lord eh. Ministry po tayo. Ministry sa Grammar Church RF, ministry sa Community for Jesus, sa UTEX, sa Television. Hindi mo pwede kong ma-upset. Kaya sabi ko, bigyan ko ng lakas. Additional strength para magkaroon ng buto. At sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon po na siya. Kaya po ba? Because we love God. Sila ng doktor, meron pa mga psoriasis tao. Ano yan? Maraming aso, balis aso. Ay, pagpamigin mo yung mga aso mo. Sabi ko, important yan ang mga aso natin. Sabi ko, ilang taon na ako may aso, hindi ko nagkakagalit ko. Tama. Sabi ko, ano po talaga ang dahilan? Tatawa-tawa yung doktora, tatawa-tawa siya. Sabi ko, Dok, bawal sa akin mga chicken. Sabi ng doktora, sino sabi sa'yo bawal ng chicken? Kaya nga, marami mga sinabi. Wala ko rin sabi ko, ano talaga daw naging ko? Sabi niya, aligago. Bawal ang aligago, sa init ng panahon. Ganun kasi hindi lang. 6 months. Nagtay ka ng medicine, ganun kasi at kulay ng Panginoon, no? Pinakamalindi yun, para tayo mag-repos. Hindi ba po sa tuwing sa tahi-tahi, hindi po sa gamot. Ano sabi ng doktor? Insulin. Sabi ko, Dok, pang-diabetes yun. Hindi, pastor, may mga insulin para sa mga skin allergy. Pag talaga matindi na. Yung nag-inject ko, kaibigan din namin ni Pastor Ates. Hindi, sabi na, magkano ako? 400. Ang ano namin, isang ganun, 400. Hindi, isang bayan. So, i-injection na ako. Alam nyo, kinikwento ko yung doktora. Kada kwento, puso ko. Kada kwento, ilan to? Kung ilan tong brasos ko, mga 50 ko yan eh. Ganun maraming puso. Aray. Kapag ito kwento, kamusta na nagawain? Sabi ko na, kasi kaso, tatlong puso ng kalayo, kumakayaw sila. Nung pandemic po, isang injection na kalay! Injection na po, isang injection na. Tama. Ako, kada ko yung doktor, lahat ng po, tinusukan. Sakit. Mga siguro, 40 taon lahat ng injection Aray. ang ginawa sa akin mga braso. Kayo kaya ganun yung Sakit. kaya kailangan kaya lang ayaw ko sa buhay ng Diyos. Sabi ko, para yung piling ko ng tayo, nagkuha na kami. Kapag ito kwento, talagang hindi nga ako ng panayo kasi nadinig ako din. So, hindi yung ganun madali. Kaya mo pero sa biyaya ng Diyos, sa mga mga sa mga panalangin niyo siyempre, makaya po natin pagkat nato at makikita mo. No task was ever beneath Jesus, and no person was even unworthy. Pero sa muna po, number 1 po, ano yung number 1? Jesus and the ministry is represented by humility and servanthood. Pangalawa po, Jesus as an example as to follow. Pangatlo, Jesus' revelation of what true greatness means. Ano ba ito na nakatarikangan? Paglilingkod. Believe me, servants are not greater than their master. Walang higit na alipin sa kanyang Panginoon. Those who are sent to do something are not greater than those who are sent them. The measure commands not how many servants he has, but how many he served. This is true greatness according to Jesus. Kung gaano maraming pinaglilingkuran mo, gaano maraming ginawa ng kabutihan, yun po yung measure of our greatness. How can I serve you, Ate G? How can I serve you, Ate Leslie? Paano tayo maglilingkod? Of course, siyempre, ang pastor, minsan, may mga sabog nga may mga pastor po, minsan talagang bossing. Nakapulot sa ulo, tapos pati pagtitinda ng pagkakaya sa dapat pagtitinda ng kape, talagang utos.
Minsan sa Galon Price po, kukuha ng pagkain, may kukuha pa ng pagkain. Meron pa kalasubo. Kaya mga ganun mga pastor po kasi sa GRL po, train tayo na paglilingkod. Servant of the Spirit. One time po sa Luneta, bahagi po tayo ng physical preparation sa anniversary. Sa akin po dumadaan lahat ng mga silya, portalet, tables, binigyan mo sa isa yan, piniligo natin sa glass na. One time po, kung nila po ng Franklin Graham Crusade, nagpunta yung mga American pastor sa Luneta, pinagsertahan yung meeting preparation natin ginagawa. Dinigyan niya maigig. Sabi ng mga American pastor, sino yan? Sino yan? Sino yung mga lalaki na yan? Sabi ng mga pastor po natin yan, nagbubuhat ng silya, naglilinis ng silya, nag-aalis ng mga tent, mga pastor po natin. Sabi ng American pastor, you're not a pastor? In our church, they are the boss. But here, they are served. Tinulungan po tayo ang magkapastor today. Hindi ko i-share ako po para sa mga hindi ko may mamaya tayo ng malis na repeated, di ba? Ako po isa na yung maglilis na siya. Pastor po ko na suwag kaya mga kailangan yung bisita namin sa suwag Dumating yung point, maraming po yung siya. Nahiyak po. Pinabal ko po yung bahon ko, talagyan ako yung bag. Nabilis ko ng CR, kaya na ako. Nag-a-announce na, asan po si Pastor Nito? Hinahapin ako ng kapita, nagpunta ng party. Ando sa CR, pawis-pawis, akala ko nag-intercede ako. Akala ko pawis-pawis eh. Kasi nilinis ko yung CR namin. Bago po tumayo, nilinis ko yung CR namin. At mabang-mabang na. Hindi ko ko niya, bakit po? Basta kaya ko yung mga bisita ka. Musikan natin ay nandilita. Tama. Kaya simula ako, dumami na amin pong naglalinis ng sika. Amen? Servanthood. Number 4, Jesus promised greater blessing for those who serve. Tapos na po tayo. Meron pong reward doon sa mga naglilingkod. Kaya masarap yung naglilingkod kaysa naglilingkod. Amen? Ang mamaya, pinag-isay din ng plato, paglilingkod. Pag binigyan pa yan ng kanan sa ulam, paglilingkod. Ano ba? Pag binigyan nyo ng kape, paglilingkod. Service. Christ end the passage of Scripture with the word, if you know these things, blessed are you if you do them. Sabi ng Lord, no? Kung alam mo mga bagay nito, mapalad kayo kapag ginagawa niyo yun. It's one thing to know, another thing to do. Blessed are you if you also put this lesson into practice. You will then call happy. Ang sabi ng Panginoon, mapalad kayo kapag hindi mo lang napakinggan, kundi ipinapabuhay natin. Amen? Humility, servanthood spirit. Meron isang verse po, Malachi chapter 3, verse 18, ito ang tatapos. Open nga po sa left. Sabi ng Malachi chapter 3, verse 18, malalaman niyo ang kaibahan. On the last day, you will see the distinction ng Malachi chapter 3, verse 18. Pakikopin nga, ng mabilis ko yung pilit. Ano po sabi dyan? Sa Malachi 3:18, saya ng lakas, 1, 2, 3, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Kapagkita po ng Panginoon yung kaibahan ng mga wicked at righteous at yung mga naglilingkod kasi sa hindi naglilingkod. Amen? Meron pong kaibahan. Iba yung blessing na naglilingkod sa hindi naglilingkod. May mga reward. Sabi ko ito, you and I are most like Jesus when you are serving others. Hindi ka mga Panginoon kapag tayo naglilingkod sa iba. As I know po, Mark chapter 8, verse 35, if you insist on saving your life, you will lose it. If you insist on saving your life, you will lose it. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of God, good news will never know what it means to live in yung paglilingkod. Sabi nito, if you insist on saving your life, you will lose it. Gusto mong i-save yung buhay mo, huwag ka ito. But only those who throw away their lives, hindi yung paglilingkod natin. Yung buhay mo,
binibigay mo sa Diyos sa gawain ng Panginoon. It doesn't matter to you as long as you're serving God and for the good news, sabi ko, will never know what it means to live. As I close, sabi dito, no matter how bad things are going for us, ano yung mga pong sitwasyon na ating natin sa mga oras nito? May karamdaman, may problema sa pamilya, no matter how bad things are going for us, we have an excuse for not serving God and others. Wala tayong pwedeng dahilan na hindi ka maglilingkod sa Diyos at sa ibang tao. Pinagpala ka ng Diyos, pinagalingan ng Panginoon, binigyan ng trabaho, promotion, iningat mo tayo ng Diyos, everything, nag-travel tayo, buhay tayo, hindi na aksidente, malakas tayo. Lahat ay ginawa ng Panginoon because the Lord wants you also to serve others. Pag-iwan ito natin ng tayo. Pwede pa tayo tumayo, may oras sa ito.